Recording in progress. Magandang araw po muli sa atin lahat. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Salamat sa kanyang kabutihan sa atin. So tayo ay nagsasama-sama ngayon sa araw na to. Ito ay tinatawag nating Lord's Day. At welcome po sa ating mga bisita. Yan, pwede po ba nating ngitian ang ating mga bisita? Kayo po ay tugon sa aming dalangin. So meron po tayong ilang mga magaganda at masisipag na mga kapatid natin sa Lulu. So salamat po at gwapo. At gwapo, no. Salamat sa Panginoon dahil nakasama natin sila. Actually, hindi lang nagtutugma yung mga schedule, kaya hindi natin sila nakakasama nitong mga una. Pero praise the Lord dahil sa ganitong sa araw na to sila ay kasama natin. Maging sa mga nasa online po, magandang araw po sa mga nasa UAE at sa Pilipinas. So ay magandang gabi na po, 7:30 na sa atin. So tayo ay magpatuloy sa ating pagsamba sa ating Lord's Day sa pamamagitan ng simpleng pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At ang ating pong pag-uusapan ay from Psalm 121 verse 1 to 8. So very familiar naman tong mga talatang ito. Pero hiramin natin yung mga talatang yan sa ating Lord's Day, sa ating pag-uusapan bilang pagsamba natin sa ating Panginoon sa pag-aaral ng kanyang salita. Tayo po muna ay manalangin. Muli, Panginoon, salamat po sa time na to. Salamat po sa inyong kabutihan. Ang aming inawit kanina ay confession ng aming mga puso. Na sa inyong mga lilim kami ay sapat na. Na sa inyong mga lilim, sa inyong shadow, Panginoon, kami ay panatag na. Matatagpuan na namin ang kapayapaan, Panginoon, at yung comfort namin sa presensya nyo. Kaya Lord, salamat po dahil sa kabila po ng ingay ng mundong ito, ay meron po kaming niregaluhan nyo po kami ng Lord's Day upang kami maranasan namin ang inyong pangusap, ma-express namin kung yung gaano kayo naging mabuti sa loob ng isang linggo. Mapasalamatan ka namin sa lahat ng inyong ginagawa sa amin at madeklara namin na totoong may Diyos, buhay na Diyos at isang Diyos na punong-puno ng pangako sa buhay namin. Maraming salamat po sa presensya ng bawat isa at sa aming pag-aaral, Panginoon, ng inyong salita. Kayo po ang patuloy na magbigay ng wisdom sa amin, sa aming mga limitasyon, sa aming mga puso, Panginoon, na may maitanim ang mga salita upang kami po ay hindi magkasala laban sa inyo, Panginoon. Maging ang mga dalahin ng bawat isa, ito ay amin pong patuloy na inilalatag sa inyong paanan, Panginoon. Kilala niyo po ang bawat isa. Bawat isa sa amin ay may iba't ibang istorya, may iba't ibang mga pinagdaanan. Kaya hayaan niyo po na sa ngayong Lord's Day o sa aming pagsamba ngayon, Panginoon, ay maranasan namin ang kapayapaan na nagmumula sa inyo. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Completely safe in God. So itong very timely ito pong message ng ating Panginoon dahil sa ating ginagalawan ngayon, parang in fact kahit nga sa social media parang nakakabingi na po yung mga balita, Parang simula Lunes ito na yung balita, hanggang Biyernes ito pa rin yung balita, hanggang siguro sa atin na engaged masyado sa social media, di po ba? Parang di ko nga alam kung sa atin meron na mentally, parang napapagod na, mentally fatigue yung tawag natin, Itong week na to ay hindi naman po lingid sa inyong kaalaman na merong gerang nangyayari sa ating paligid, So we keep praying for them. We keep trusting sa ating Panginoon sa pangyayaring ito. Nalulungkot tayo kasi ang dami nang namamatay. May mga bata na nasasaktan, may pamilyang nasisira, may mga Kristiyano na umiiyak, And we are praying, we keep praying, na maayos ito, na matapos na ito kasi marami nang naapektuhan. In fact, tayo din apektado sa mga ekonomiya, di po ba? Damay-damay, domino effect ang tawag, Tapos may gera, tapos ay biglang may darating na balita na meron na namang virus, na nag-uumpisa na naman tong virus na kumalat. So
pinag-iingat na tayo uling lahat. May virus na kumakalat na marami na daw nagka-quarantine ulit. Marami na ulit ang marami na ulit ang ah, ang ah, ang tawag dito, marami na ulit ang naapektuhan ng virus na to. So, ito yung balita sa buong mundo. Siyempre, hindi magpapatalo ang bansang Pilipinas. Sa bansang Pilipinas naman, ang balita ay ito, ang impeachment. Ang laki-laki ng problema ng mundo, ito yung problema sa atin. So, hindi na natin tatanungin ang isa't isa kung saan panig kayo, but mayroong problema talaga. Ang ingay-ingay ng mundong ginagalawan natin, ang gulo-gulo ng mundo na ginagalawan natin. Kaya nga nung naririnig ko tong mga balitang ito, parang naalala ko yung isang kanta ni John Legend. Sabi sa kanta niyang ito ay sabi sa kanta niyang ito, imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, or no religion to. Imagine all the people living life in peace. So mapapa isip ka na lang, sana ganito ang mundo. Sana ito yung mundong ginagalawan natin. Mapapa-imagine ka na lang, dapat wala nang patayan, dapat wala nang paghihirap. Sabi sa teka lang, nagloloko po kasi itong aking Zoom kanina pa. So, stop share ko lang po. Share ulit ako. Yan. Sabi sa kasunod na lyrics, po? Naghahang po ang ating Zoom. Wait lang po. Yan. Sabi po sa kasunod na lyrics, imagine there no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You. Kasunod na lyrics you. So tayo, napapa-imagine na lang tayo. Sana ganito ang mundong ginagalawan natin. Sana lahat mababait. Buti na lang, mabait ho yung katabi nyo. Tingnan nyo nga ang katabi nyo. Ang bait-bait nyo. Sana ganito ang mundong ginagalawan natin. Walang patayan, walang gulo, walang gera. Talagang mapapa-imagine ka na lang. Pero ito yung reality. Ito yung katotohanan na ginagalawan natin. At itong katotohanan na to, itong reality na ginagalawan natin, ay wala tayong pwedeng gawin kundi magtiwala sa ating Panginoon. Amen po ba? Wala tayong pwedeng gawin at never ever na questionin natin ang ginagawa ng Diyos sa mundong ito. Dahil one thing we know for sure, kahit kailan hindi nagkamali ang ating Panginoon. Sabihin nyo nga po sa inyong katabi, hindi nagkamali ang Panginoon o hindi nagkakamali ang ating Panginoon. In fact, sabi sa verse na ating mga pag-aaralan, Psalm 121, verses 1 and 2, I lift up my eyes to the hills. From where does my help come? My help comes from the Lord who made heaven and earth. So maliwanag po sa salita ng ating Panginoon na minsan sa ating mga posisyon sa buhay, sa ating mga sitwasyon, dumadating yung time na kailangan natin ng tulong at sinasabi ng Biblia, may isang Diyos o may isang tao o isang Panginoon na pwedeng makatulong sa atin. At sabi, ini-encourage tayo ng Psalm 121, I lift up my eyes to the hills. Dahil may isang Diyos na sa atin ay nag-iingat. Kaya nga, sa hapon na to, tingnan natin itong katanungan na to. Dahil ang Diyos ang sa atin ay tumutulong, paano natin naharapin ang katotohanan ng buhay? Dahil meron tayong Diyos na tumutulong, na andyan yung Diyos na buhay na sa atin ay kumakalinga, paano natin haharapin
Ang katotohanan ng buhay, yung katotohanan na may gera sa ating paligid, ang katotohanan na may inflation sa ating paligid, ang katotohanan na may mga karamdaman sa paligid, ano po. Ang katotohanan na may iba't iba tayong problema na pinagdadaanan. Paano natin haharapin ito? Tatlong bagay ang tinuturo ng Psalm 121 verse 8. Una, refuse. Refuse to be discouraged. Refuse to be discouraged. Sa mundong ito, napakarami ng discouragement. Tingnan nyo nga po ang inyong katabi kung kung discouraged na, ano po. Hindi ko naman sinabing nakaka-discourage, ano po. Tingnan nyo po ang inyong katabi kung nadi-discourage, ano po. Sa mundong ginagalawa natin, ang daming discouragement sa trabaho, sa mga taong inaasahan natin, di po ba? Sa mga kakilala natin, sa mundong ginagalawa natin, di po ba? Ang daming discouragement, ano po. At ito yung reality, ito yung realidad natin. But sabi nga na salita ng ating Panginoon, yes, there's a discouragement, but we will lift up our eyes to the hills. To the hills. Ano yung hills na tinutukoy dito na salita ng ating Panginoon? Una, ito ay mystery. The mystery of hills, ito ay symbolic of God's presence, God's protection, and God's power. So whenever we read, I lift up my eyes to the hills, it talks about God's presence, it talks about God's protection, it talks about God's power. Na para bang sinasabi, I lift up my eyes to God's presence, to God's protection, and to God's power. Ano po? So sa kabila ng discouragement na nakapaligid sa atin, we will lift our eyes to God's presence. Parang yung devotion ni birthday girl ni Ate Rem, yung presensya lang ng ating Diyos sapat na eh. In fact, ito yung ating inawit kanina. Lilim. Sa lilim pa lang ng ating Panginoon may kapayapaan na. Imagine nyo po, lilim pa lang yon, shadow pa lang yon. Wala pang ginagawa ang ating Panginoon. Pero sapat na ang ating Panginoon. We will lift up our eyes to God's protection, sa Diyos na nag-iingat sa atin. Hindi po tayo lagi magkakasama, di po ba? Hindi natin alam ang pwedeng mangyari sa atin. Pero one thing we know for sure, may Diyos na nakatingin sa atin. May Diyos na nag-iingat sa atin. Sabihin niyo po sa inyong katabi, iniingatan ka ng Diyos. Hindi man tayo magkakasama lagi, iniingatan ka ng ating Diyos. At ito pa maganda, sa kabila ng iba't ibang gera sa ating paligid, may nananatiling Diyos na makapangyarihan. May Diyos na makapangyarihan. May isang scenario sa Bible, sa Old Testament, sa 2 Chronicles, ang pangalan niya, King Jehoshaphat. Ano po? So sa iba, familiar na tong kwentong ito. Si King Jehoshaphat, isang hari. Ano po? So that time, nung siya yung hari, dumating sa kanya ang balita, nasasalakayin sila ng malalaking bansa. Moabites, iba't ibang bansa na kalapit nila. At walang magawa si Jehoshaphat. Kung titingnan niya yung dami ng tao niya, wala talaga. Parang sa numbers pa lang, sa papel pa lang, talo na sila. Sa numbers pa lang ng mga gamit, ng mga susugod sa kanila, wala na, talo na talaga sila. Pero sabi ni King Jehoshaphat, nung yung narinig niya yung mga balita, ang ginawa niya nanalangin, ang ginawa niya ay nag-ayuno, at ito ang sabi niya sa kanyang panalangin. We do not know what to do, but our eyes are on you. Sabi ni King Jehoshaphat, helpless na kami. In fact, hindi namin alam ang gagawin. But though we are helpless, we have hope in Jesus, in God. Ang pag-asa niya ay nasa Panginoon. At sabi niya, but our eyes are on you. Kung tatanungin ko po kayo, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, nasaan po ang ating paningin ngayon? Nasa ating mga pinagdadaanan? Nasa ating mga problema? Nasa ating mga nakaraan? Nasa mga discouragement ng ating buhay? Sa mga rejections ng ating buhay? Nawa itong paalala ng ating Panginoon, nung sinabi, I will lift up my eyes to the hills. Nawa maging paalala po sa bawat isa sa atin na may Diyos na handang tumulong sa atin. And we need to fix our eyes. Hebrews, we need to fix our eyes upon Jesus.
Hindi lang po the mystery of heal, hindi lang to symbolic ano po ng God's presence, God's protection at ng God's power, kundi ito din ay the message of heals made by a God who is unlimited in power, unmoving in purpose, unchanging in power ano po, in power. So, may Diyos na gumawa ng bundok na hindi kayang gawin ng tao. Ano po? Na para bang ipinaparating niya sa lahat ng magbabasa ng Psalm 128, ni minsan, walang imposible sa ating Panginoon. Ni minsan, walang hindi bagay na kayang gawin ng ating Panginoon. Lahat po ay kaya ng ating Panginoon. In fact, ang ating mga buhay, di po ba? Tayo ay limited lang. Sabi ko nga, sa lagi kong sinasabi, tayo sa mundong ito, ang Diyos, hindi tayo kailangan ng Diyos. Ang Diyos ay mananatiling Diyos magpakailanman. Tayong mga tao, kailangan natin ng Diyos sa bawat araw ng ating buhay. Pwede nating sabihin na kaya ko namang mabuhay ng walang Diyos. Yes, kaya nyo sabihin yan. Kaya nating sabihin na banggitin yan. Pwede nating sabihin pero sa Biblia nagtuturo na kailangan natin ng Diyos. Pangalawa, hindi natin kayang mamatay na walang Diyos. Hindi natin kayang mamatay na walang Panginoong Hesus. Dahil ang ating Panginoong Hesus ang ating pag-asa sa buhay at kamatayan. Kaya sa lahat po nung nakakarinig sa aking boses, sa mensahe ng ating Panginoon, tiyakin ho natin ang ating relasyon sa ating Panginoong Hesus. Ulitin ko po, si Hesus ang pag-asa natin sa buhay at kamatayan. Tanging ang ating Panginoong Hesus. Tingnan niyo po, verse 2. My help comes from the Lord who made heaven and earth. Ang Diyos na tumutulong sa atin ay hindi Diyos na gawa ng tao. Ang Diyos na tumutulong sa atin ay hindi Diyos na twinkle twinkle little star lamang na lagi kinakanta ng mga bata. Ang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Yun yung Diyos na tumutulong sa atin. Sabihin nyo nga po sa inyong katabi, tinutulungan ka ng Diyos. Ano man ang iyong pinagdadaanan, ano man ang iyong pagsubot, tinutulungan ka ng ating Panginoon. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Amen po ba? Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Hindi po kagaya ng pangalan ng isang simbahan na to. Sabi, Little Hope Baptist Church. Hindi mo alam kung a-attend ka pa sa church niya kasi Little Hope Baptist Church. so, in the midst of discouragement, tatlong bagay ang tingnan natin. Una, God cares for you. God cares for you. Alam mo, mahal na mahal ka ng ating Panginoon. Despite ng ating maraming pagkukulang, sabi nga ng paalala ni Pastor Joel kanina, despite na marami tayong mga failures, despite na parang despite na feeling natin invisible tayo sa mundong ito, ano? God cares for you. Yung lumalang ng langit at lupa, He cares for you. He cares for you. Sabi ng ating binasa kanina sa Matthew 11:28, Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Sa madaling explanation, sinasabi ng Panginoong Hesus, ibigay niyo lahat sa akin ang inyong pasanin at ako ang magtatrabaho ng inyong pasanin. Magpapahinga kayo. You will find rest. You will find rest. God cares for you in the midst of discouragement. Pangalawa, God is capable. Kung ikaw ay may discouragement ngayon at feeling mo ay hopeless ka na, there's a God who is capable na gawin ang lahat ng bagay. There's a God who is capable na tugunin yung ating mga dalangin. There's a God who is capable na solusyonan yung ating mga feeling natin wala nang solusyon sa mundong ito. Ano po? Kagaya nga lagi nating doxol o benediction, to the one who is able, to the one who is capable to protect you from falling and to present you blameless and rejoicing before His glorious presence. To the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, belong glory, majesty, power, and authority before all time, now and forever. To the one who is able. Sa Diyos na makakatulong sa atin, sa Diyos na makakapag-ingat sa atin, sa Diyos na makakagabay sa atin in the midst of our discouragement. He cares, God cares for us, God is capable,
At pangatlo, God is in charge. Alam niyo po, kapag isinuko natin ang ating buhay sa ating Panginoon, in charge na ang Panginoon sa atin. Siya na yung bahala, ano po. Itong mensaheng ito, hindi ko po sinasabing kapag tayo ay lumapit sa Panginoon, hindi na tayo magkakaproblema. Hindi po. Totoo, may discouragement, hindi natin maiwasan yan. May mga karamdaman, totoo po yan. Pero God is in charge. May Diyos tayong gagabay sa atin, ano po. May Diyos sa ating tumutulong. Kung susundan pa po natin yung mga verses from Psalm 121, basahin natin sa Tagalog, verses 4. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Tingnan niyo ang katabi niyo. Tulog na po yan. Ano po? Pero ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Si Yahweh ang ating tagapag-ingat, laging nasa piling upang magsanggalang. Si Yahweh ang siyang sayo'y mag-iingat sa mga panganib, ikay ililigtas. Si Yahweh ang siya'y sayo'y mag-iingat saan man naroon, ikay iingatan. Di ka maano kahit na kailan. Kailan po yan? Ano po? Kahit na kailan. Mga kapatid, refuse to be discouraged. May mga discouragement, pero ang paalala na salita ng ating Panginoon, refuse to be discouraged. Pangalawa, kung paano natin haharapin ang mga katotohanan na nangyayari sa ating paligid, remember, God is with you. Kasama natin ang ating Panginoon. Paglabas natin sa pintuan na mamaya, kasama mo ang Panginoon. Bukas, sa ating pagpasok o sa makalwa, sa ating pagpasok, kasama natin ang ating Panginoon. Balikan natin yung 3. Di niya hahayaang mabuwal, siya hindi matutulog. Ako'y babantayan, ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Alam niyo po, itong verse pa lang ito, ang sarap ng namnamin, ano po. Yung Diyos na inaanyayahan kang lumapit sa Kanya, yung Diyos na nagsasabi sa iyo, bibigyan kita ng kapahingahan, isa yung Diyos na laging nakatingin sa atin, laging nakabantay sa atin. Hindi man tayo laging magkakasama, hindi man tayo laging physically nagkikita, pero may isang Diyos na sa atin ay laging nakabantay. Na parang sinasabi ng salita ng ating Panginoon, may isang Diyos na laging nakikinig sa iyo. May isang Diyos na laging nakabantay sa iyo. Puntahan natin yung isang kwento sa New Testament, di po ba? Nung ang mga disciples ng ating Panginoong Hesus ay papunta at sinabi sa kanila ng Panginoong Hesus na tatawid tayo sa kabilang isla. So anong nangyari? Alam natin yon, ano po? Na sila ay pumunta doon sa isang isla, pero bago sila pumunta doon, nakaranas sila ng matinding bagyo. Nakaranas sila ng malakas na kidlat, nakaranas sila ng malakas na kulog, nakaranas sila ng malakas na hampas ng tubig. Talagang sila hopeless na, parang sabi nila mamamatay na sila. Pero alam niyo po yung mga katotohanan sa kwentong ito? The disciples should be unafraid. Dapat hindi sila matatakot. Dalawang bagay. Una, because Jesus invited them. Si Jesus ang nag-invite sa kanila. Sabi sa verse, hindi lang natin nasama sa PowerPoint, ano po. Sabi sa verse, let us go to the other side. Si Jesus ang nagsalita, no? And I do believe na walang reason para matakot dahil si Jesus ang nag-i-invite. Pangalawa, Jesus was with them. Kasama nila ang ating Panginoong Jesus. Sabi ko nga po sa inyo kanina, maraming discouragement, maraming pagsubok sa bundong ito. Pero basta kasama natin ang ating Panginoong Hesus, walang problema o pagsubok ang makakapagpatumba sa iyo. Sabihin mo nga sa iyong katabi, hindi ka kayang patumbahin ng problema o ng pagsubok. Ano? Pagsubok lang yan. Kabiguan lang yan. Pero kasama mo ang Panginoong Hesus. Kasama natin ang ating Panginoong Hesus. Tingnan niyo po, yung verse, ano po, Mark 4, on that day, when evening came, he said to them, let us. Hindi niya sinabi sa mga disciples, pumunta kayo doon sa kabilang isla. Ang sabi niya, let us. Sasamahan ko kayo. Sa mga kasama po natin dito sa Lulu, ano po, sa ating mga kapatid sa Panginoon. Kasama niyo po ang Panginoon araw-araw. Sa tuwing kayo po ay nalulungkot, sa tuwing kayo po ay no-homesick, pero mukhang hindi naman po kayo no-homesick. Ano po? Sa mga panahong kayo po ay parang may mga pinagdadaanan, kasama niyo po ang ating Panginoon.
Na sinabi niyang let us go over to the other side. Pagdating po ng ng Mark 5, ano po? They came to the other side. Nalagpasan nila ang problema. Ang problema po ay nilalagpasan lang. Ang pagsubok, nilalagpasan lang. At lalagpasan at malalagpasan. Hindi dahil sa ating mabubuting gawa, hindi dahil sa ating kakayanan, kundi dahil sa ating kasama. At yun ay ang ating Panginoong Hesus. Remember, God is with you. Meron po ba tayong pinagdadaanan ngayon? Meron po ba tayong mga kabigatan ngayon? Remember, God is with you. Kasama mo ang Panginoon. At pangatlo, rely on God's protection. Sa pagharap natin sa realidad ng mundong ito, sa pagharap natin sa katotohanan ng mundong ito, we need to rely on God's protection. Sa pag-iingat mula sa ating Panginoon. I-dissect natin yung ating pinag-aaralan ng mga talata sa verse 3. Hindi niya ako hahayaang mabuwal, siya hindi matutulog, ako'y babantayan. Verse 5. Si Yahweh ang ating tagapag-ingat, laging nasa piling upang magsanggalang. Anong tinuturo na salita ng ating Panginoon? He keeps us. Iniingatan tayo ng ating Panginoon. Verse 7. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat sa panganib, ika'y ililigtas. Anong tinuturo dyan? Hindi lang He keeps us, kundi He keeps us from all evil. Iniingatan tayo ng Panginoon, hindi lang basta iniingatan, kundi pinaproteksyonan pa tayo ng Panginoon sa ginagawa ng kaaway. Verse 8. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat, saan man naroon, ikaiingatan, di ka maano kahit na kailan. Anong tinuturo dyan? He will keep us from time to time. Iingatan tayo ng ating Panginoon from time to time. At kasunod, last, kung babalikan natin yung verse 1 and 2. I lift up my eyes to the hills. From where does my help come? My help comes from the Lord who made heaven and earth. Anong tinuturo dyan? It is the Lord who keeps us. Ang Diyos ang nag-iingat sa atin. Alam niyo po mga kapatid, kaya ka buhay ngayon? Kasi iningatan ka ng Panginoong kahapon. Amen po ba? Amen. Kaya ka buhay ngayon kasi iningatan ka ng Diyos kahapon. Kaya tayo buhay ngayon kasi iningatan tayo ng Diyos ng mga nakaraang araw. Imagine niyo po, sa kabila ng ating pagkukulang, sa kabila ng ating pagkakamali, sa kabila ng hindi natin pakikinig sa Kanya, sa kabila ng hindi tayo nagbabasa ng Bible, sa kabila ng hindi nakakalimutan nating manalangin sa Kanya, ang Lord tapat sa Kanyang pangako. At kaya kung bakit tayo nandito ngayon, kasi hindi niya sinira ang Kanyang pangako sa atin. Iniingatan tayo ng Diyos sa bawat araw ng ating buhay. Sa bawat araw ng ating buhay. Dito na po ako magtatapos sa kwentong ito. Sa kwento ng dalawang barko, ano po. So, ito isang true to life story, ano po. Na-share ko na yata ito before sa GC Bayan. Pero gusto ko rin i-share ulit. Merong isang barko nung January 12, 2013, ang barko na to ay tinatawag na Costa Concordia. Ano po? Costa Concordia or Concordia. So itong barkong ito ay cruise ship na maraming tao nakasakay, ano po. Ang kapitan ng barkong ito ay si Francesco Sciattino, isang Italian, ano po. At noong January 12, 2013, ang laking gulat ng mga passengers kasi sa halip na yung barkong ito ay papunta doon sa gitna ng dagat para maglayag, ano po, ay dito po sila sa seashore napunta, bumagsak at nag-cause pa to na itong Costa Concordia ay lumubog, ano po, lumubog. Nung pumunta na po yung Coast Guard, na po, kinokontak nila itong kapitan si Francesco Sciattino. Tinatawagan. Nung tinatawagan, sumagot at ang sabi ng Coast Guard, nasaan ka? Kamusta ang mga pasahero mo? Kamusta ang mga tripulante? Ang sabi po ni Captain
Francesco Shatino. Sabi niya, hindi ko alam. Nandito na ako sa lifeboat. So, hindi ko na alam ang nangyayari dito sa Costa Concordia. Umalis na ako nung lumulubog na ang barko. True to life po ito. January 12 na nangyari. Costa Concordia. Punta tayo sa isang punta tayo sa isang barko. Nung September 9, 2020, ano po, ang pangalan ng barkong ito ay Gulf Livestock 1. Biyaheng New Zealand papuntang China. Laman po ito ay maraming baka, thousands of cows, at may marami pong mga tao. In fact, 39 na Pilipino ang nasa loob ng barkong ito. At habang sila naglalayag, ang kapitan po dito ay si Dante Adug o Adag, hindi ko walang pronunciation. Ano po? Habang sila ay naglalayag from New Zealand to China, ay nakaranas po sila ng malaking bagyo, typhoon Maisak, ano po. At dahil sila nakaranas ng malaking bagyo ng typhoon, ang barko pong ito ay lumubog. Pumunta ang mga Coast Guard para tumulong. Tinawag nila itong kapitan, si Dante Adog. Ito po si Captain Dante Adog. Siya po ay bunso sa 9 na magkakapatid. At siya po isang tatay sa 5 anak, ano po. Nung tinawagan po nila itong si Captain Dante, kamusta ang mga pasahero mo? Sabi niya, madami na ang nakaligtas, pero babalik ako doon sa barko para tingnan mabuti kung meron pang taong naandun. Kaya po, nung time na yon, yun yung mga huling salita na narinig kay Dante Adog. Si Captain Dante ay namatay po sa paglubog ng barkong ito. Kung kayo po ang tatanungin, mga kapatid, sino po ang gusto niyong kapitan? Yung tumakas sa gitna ng paglubog ng barko o itong Captain Dante na hanggang sa huling buhay niya, titingnan niya, titiyakin niya na walang mapapahamak. Na kung meron mang huling taong aalis sa barko, siya yun. Siya yun. Mga kapatid ko sa Panginoon, si Mr. Dante Adog o Captain Dante ay isang magaling na kapitan. Pero sa kwento ng ating buhay, may isang Diyos na nag-aalok sa atin ng tulong. May isang Diyos na sa atin ay nagsasabing lumapit kayong mga napapagal at nabibigatan at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Bakit tayong mga tao, ang hirap nating pagkatiwalaan ng ating Panginoon? Bakit tayong mga tao, ang hirap nating piliin ang Panginoon? Ang dami ng mga pangako sa Bible. Ang dami na niyang pinatunayan sa atin. Bakit tayong mga tao, pinipilit pa nating lumayo sa ating Panginoon? Bakit pinipilit pa natin yung mga yung ating gusto kaysa sa gusto ng ating Panginoon sa ating buhay? At nawa itong mensahe na ating pinag-uusapan at pinag-aaralan ay panawagan ng bawat isa sa atin. Pwede bang pagkatiwalaan mo muli ang Panginoon sa buhay mo? Pwede bang lumapit ka muli sa ating Panginoon? Pwede bang ituon mo muli ang paningin mo sa Panginoon? Kagaya ng ating binasa, I lift up my eyes to the hills. I lift up my eyes to God's presence, to God's protection, to God's power. And again, hindi ko po alam ang iba't iba nating pinagdadaanan sa buhay. Hindi ko po alam kung meron po ditong lupaypay, ano po. Nag-uusap nga kami ng ating mga pastor, ano. Isa sa iniingatan natin yung mental health, ano po. Kasi yung physical health may mga gamot, ano po. Itong mental health, nang hirap solusyonanan. Parang kailangan mo mag-undergo no kung ano-ano. I lift up my eyes to the hills. To the hills. At alam niyo po itong hills na to, yung hill na to, ay naglalarawan. Alam niyo po kung saan pinako ang ating Panginoong Hesus? Sa isang bundok din na tinatawag na Golgotha. Na Golgotha. Yung Golgotha ay tinatawag na the place of the skull. Isang lugar na iniwasan ng maraming tao. Pero ang Panginoong Hesus ay doon ipinako. Ang ating tagapagligtas ay doon pinako. Na para bang sinasabi ng Psalm 121, I lift up my eyes
To Jesus. To Jesus. Alam niyo po, ang ganda ng ating inawit kanina. Ano po? Pwede ba nating awitin ulit yung kung nasa cellphone niyo pa po yung lyrics? Ano po? So kung bago tayo umawit, ano po? I want to encourage everyone. Make a decision now. Kanino ka magtitiwala? Sa Panginoon o sa sarili mong buhay? Sa sarili mong kakayanan? And if you want to trust God right now, pwede mo bang sabihin, Panginoon, mananatili ako sa iyong lilim. Kahit anong mangyari sa mundong ito, mananatili ako sa iyong lilim. Dahil sa iyong lilim, ako ay panatag. Sa iyong lilim, ako'y may kapayapaan. Sa iyong lilim, ako'y tinuturuan mo. Sa iyong lilim, ako'y may pag-asa. Sa iyong mga lilim, nararamdaman ko ang iyong pangako. Na sa kabila ng katotohanan ng mundong ito, sa kabila ng mga pagkukulang o ng mga nangyayari, may gera, sa kabila ng may mga discouragement, may rejections, may mga uninvited events na nangyayari sa atin, sa lilim mo, Panginoon, ako'y panatag. Ako'y panatag. Pwede po ba tayo muna manalangin? Magkaroon tayo ng personal na panalangin. Before we sing this song, can you make a decision right now? Lord, mananatili ako sa iyong lilim. Because I am completely safe sa iyong lilim. In your shadow. At kung sa kalagitnaan na to, sa oras na to, meron po sa ating may pinagdadaanan, kabiguan, na para bang helpless na. I want to encourage you to lift up your eyes to Jesus. To fix your eyes upon Jesus. Jesus. Upon Jesus. Kung ito ang panalangin ng puso mo ngayon, nangyayang kita na awitin tong kantang ito. Ibang piniplay yung music. Sabi sa lyrics, Panginoon, ang nais ko ay kagandahan mo ay pagmasdan. Ang pag-ibig mo sa aking tugon, kailanman hindi pababayaan. Sabi sa chorus, mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lilim, mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka. Pagpupuri ko ay tanging sa iyo lamang iniaalay. Pwede po ba lahat tayo tumayo? Awitin po natin tong kantang ito. Sa mga nasa online po, pwede gawin natin panalangin.
May problema, may pagsubok, may gera, may mga iba't ibang karamdaman, may mga taong nagkukos ng damage sa aming mga damdamin. Pero maraming salamat po dahil sa kabila ng katotohanan ito, na may isang katotohanan ng kaming pinangahawakan na meron po kaming Diyos na buhay. Diyos. Protection. Ng aming Diyos may kapayapaan. Sa liging ng aming Diyos na may pag-asa. Kaya Lord, ang aking dalangin para sa aking mga kapatid na nandito. Sa mga damdamin na lumuluha, sa mga damdamin na bigat, at sa mga damdamin na parang wala ng pag-asa. Gusto namin i-claim itong verse na aming pinag-aralan, that we will lift our eyes to Jesus. Nothing and none but to Jesus alone. Salamat po dahil lagi bukas ng inyong kamay pagkitang gabi. Sa kabila po ng aming mga limitasyon, pagkukulang, mga kasalanan, hayag, at mga kasalanan hindi hayag. But if we confess our sins, you are faithful and just. Salamat sa lagi niyong pagtanggap sa amin. Salamat sa lagi niyong pagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa amin. Kaya Lord, sa buhay ng bawat isa, patuloy namin i-alay ang buhay namin. Yung dalangin ng bawat isa, Lord, mananatili kami sa iyong bibig, Panginoon. Na kahit anong mangyari, kahit anong pagsubok, kahit anong kabiguan, Panginoon, Lord, ang Global Connection Dubai ay mananatili sa iyong bibig. Sa iyong bibig. Kaya Lord, salamat po sa oras na ito at sa araw. Minsan pa, pinasiglan niyo ang aming buhay spiritual sa inyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, may palakpakan natin Panginoon. Ay kumakas po. Thank you. Sa mga nasa online, pasensya na po sa technicalities, nagkaroon tayong problema, hindi niyo marinig yung sound. But
I hope na loud and clear narinig ng bawat isa yung mensahe ng Panginoon sa atin. So, let's always rely in God in times of discouragement. Nandiyan ang lagi yung discouragement, hindi mawawala. But ang panyay sa ng Panginoon, yes, fix our eyes to Jesus. Naalala ko itong week na to, no? Merong isang awit na pinahanap si Mami kay John Riel. Ano yung title na yun, Mami? Lift my eyes to the hills. I will lift my eyes to the hills. Yung title ng kanta niya. Nakala ko, special number ni Mami yun. Ayun, si Will Pansong. Sabi ko, timely reminder that we should lift our eyes to the hills. Sa tuwan-tuwa si Mami na makita ni John Riel. Matagal na niya yung hinahanap yung kanta na yon. So, baka by next week, kantahin mo yun. Sabi. Kaya wag po kayo mawawala next week at si Mami Janet para sa ating special number. And let's go to our announcement, ano? Ayan. Meron ba tayong slide pass? So, yan. Yan, as part of our announcement, siguro gusto kong basahin itong part of our giving. This church actually encourages giving, ano. But giving na buwan sa salita ng Panginoon. Hindi lang tayo nanghihingi ng pera dito o kumukuha ng pera sa kung kani-kanino man tapos gagastusin natin sa mga bagay na hindi naman nakakalugod sa ating Panginoon. Giving is actually from the Word of God. Sabi ng salita ng Panginoon dito sa Acts 2:42, they devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship and to the breaking of the bread and to prayer. Everyone was filled with awe, and many wonders and miraculous signs were done by the apostles. Sabi sa verse 44, all the believers were together and had everything in common. Selling their possessions and goods, they gave to anyone as he had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Parang to make the long story short, during this time, the book of Acts, yung mga naniniwala sa Panginoong Jesus, yung sumusunod sa Panginoong Jesus, the part of their giving or the way of their giving is they sell their possessions. Bawa, may lupa ako, may bahay ako, ibenta ko yun at ibibigay ko sa gawain ng Panginoon. Because meron mga nakakailangan financially. At yung mga pera na yun ang tinutulong sa pangangailangan. This time, our offering, our giving to the Lord is used to build God's kingdom. Okay? Marami kang mga tao hindi nakakalit na salita ng Panginoon. And you guys are the benefits of offering of giving. So, kanina nabanggit yung breaking of the bread, yung fellowship sa pamamagitan ng pagsasalo-salo sa pagkain, it's part of our giving. Diba? Masarap sumamba sa Panginoon. Masarap mag-fellowship kapag meron kain, di ba? Nabusog ba kayo sa kinain natin? It's because of your giving, di ba? Meron nagbigay. Prayer. So, and in prayer. So, I encourage everyone to give. Wala lang tayong ngayon. Siguro, in the next coming weeks, prepare natin yung ating envelope and offering bags. But, kasi ngayon, binibigyan natin kay Papa Bersia yung ating treasurer, siya yung ating finance admin. Some are doing it online banking, some are giving it personally to him. But next week, ay magpe-prepare tayo ng ating offering bags or basket. So, and when we give to the Lord, let's give it faithfully, cheerfully, because God loves cheerful giver. Yung masaya, yung hindi napipilitan. Amen? So, let's pray in our worship and giving. Lord, thank you because you are the God who supplies all our needs. You're our Jehovah Jireh, our provider, and proven and tested. Na simula nung bago pa man kami pumunta sa UAE or nagpapatid kami sa UAE, kayo na nag-provide ng lahat ng aming pangangailangan. And you are waiting for us to be faithful, to be cheerful, and to be generous in giving back.
what you deserve. Nawa, matagpuan yung bawat isa na talagang matapat na nagkakalob sa inyo at yung mga finances na may malilikom ay magagamit sa tamang kaparaan ng Panginoon. Higit sa lahat para mas lumagana pang inyong mabuting balita at mas marami pa mga tao ang sasamban sa inyo at makakatingin sa inyo, lalo na po dito sa Middle East. So, thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Next announcement is yan. Kailangan yata magpalit ng laptop ni Pastor yung next announcement. Hindi na gumagalaw yung ating slides eh. So, this coming June 25, meron tayong prayer meeting. Nabanggit dito sa binasa ko, yung church, isang factor or isang ginagawa ng church talaga yung pananalangin, sama-sama pananalangin. So, we encourage everyone this coming June 25, 7:30 p.m. Kung kayo ay labas na galing sa work, you can join us. This is online. Send namin kayo ng link. Join with us. Ang magiging facilitator dito ay si Sister Rem, hindi po ako ito. Next Sunday, si Brother Jones ang devotion, ako ang presider, and isang leader natin si Sister Eunice. Yeah, siya yung misis ni Pastor Paulo, and Pastor Paulo will be the messenger as always. Ayan, gusto rin nating i-greet ng happy birthday si Ate Rem, or si Sister Rem, or si Mama Rem ang tawag ng iba. So, for sure, nakita naman natin yung celebration ng birthday niya, and we are glad to greet you. Happy birthday, Rem. May the Lord bless you even more. Alam ko yung desires ng puso mo. Higit sa lahat, alam ng Panginoon yung mga nais mo para sa Kanya. May God bless your heart, literally, ano. So, and then kung ano pa yung mga desires ng iyong puso. So, from the your Global Connection family, happy 19th birthday. Yeah. So, wala bang heart dyan? And would like also to thank you everyone for joining us sa mga nasa Pilipinas. Nanay Jean and family, Nanay Jean and Nanay Upe, mga parents ni Pastor Paulo, si Nanay Eva, Isha, si Romilyn, and si Ruth, Rem, sino pa? Yan lagi natin nakakasama. Thank you for joining us, Eunice, and of course, yung mga nakatira sa bahay, wala naman tayong choice, ano? Ito ginagawa ang gawain. And Balse family, thank you. Kagabi pa sila nag-check-in dito. Sobrang excited sila kagabi pa. And Jimbo, Vindiola family, thank you. Kahit walang tulog yung mga yan, pinadiretso para matulog. And of course, friends and family from the dapat di na natin sila tawaging Lulu eh. Kasi they are one. Thank you for joining us, and thank you Al for inviting them. Kung sino man nag-check na mag-invite sa kanila, thank you. And lahat ng staff ng Lulu makasama natin dito. Pag nangyari yun, sarado na yung Lulu. Kasi hindi na kayo eh. Di ba? Wala na kayong trabaho, no? Feeling aside, so yung mga may available na split duty, maka-join sila at ma-experience nila yung experience ng joy and yung messages both sa salita ng Panginoon. At the same time, yung fellowship with the believers na meron tayo. So that's it for our announcement, and makita-kita tayo this coming Wednesday and Saturday. And let's proceed for our closing prayer and benediction through Pastor Paul. Sige po. Tayo lahat ito may. Di ba mag-special number si Joms, si Presi, tsaka si... Mamaya ata Sige po. Tayo magwakas sa panalangin. Kagaya ng ating ginagawa lagi. Pwede po ba sabihin natin yung sa kaliwat kanan natin, God bless you. Ingatan ka ng Panginoon ngayong week na to. Ingatan tayo ng ating Panginoon. At pwede po bang sa online po, God bless you sa mga nasa Pilipinas. Yung Lulu po ay grocery store po dito. Ano po? Grocery store. Sila po yun. So, pwede po ba tayo magpanalanginan sa isa't isa? Nasa kaliwat, nasa kanan. Sa mga nasa sumpo, kung sino man po yung mga katabi nyo, ay mag-extend tayo ng blessings, mag-declare tayo ng blessings, kagalingan, ano po, higit sa lahat ay pag-iingat mula sa ating Panginoon. Sige po, tayo po ay magpanalangin sa isa't isa.
Panginoon, maraming salamat po muli sa time na to. Salamat po sa isang oras at ilang minuto ng pagbibigay niyo po sa amin na makapagpahinga mula sa mga awitin makalangit, makapagpahinga sa pananalangin, at makapagpahinga mula sa inyong salita, Panginoon. Salamat po dahil ang bawat isa sa amin ay tugon sa aming mga dalangin, Panginoon. Kaya patuloy namin ini-extend ang aming mga panalangin sa aming mga kapatid sa inyo, Panginoon. Ingatan niyo po sila, ang kaaway nakaabang para pabagsakin muli ang bawat isa. Discourage at bigyan ng mga disappointments, Panginoon. But our eyes is in you. Kaya Lord, ingatan niyo po ang bawat isa. Proteksyonan niyo po ang bawat isa. At ang bawat isa nawa ay makapagdesisyon ng makadiyos at desisyon na makakabigay ng karangalan sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po ang may mga pangangailangan, ito man ay financially, ito man ay physically, Panginoon, mentally, emotionally. Kayo po ang tumugon nito, Panginoon. Kayo po ang mag-fulfill nito sa amin. Higit sa lahat yung aming buhay spiritual. Kaya maraming salamat po sa mga nakasama namin ngayon sa gawain na to, sa pananambahan na to. Salamat sa kagalakan na meron kami. Dulot ng mabuting balita, dulot ng gospel, dulot ng aming Panginoong Jesus sa buhay namin, Panginoon. Marahil hindi namin alam ang pwedeng mangyari bukas, Panginoon. Hindi namin alam kung ano pwedeng mangyari sa mga darating na panahon. But kagaya po ng deklarasyon ni Paul, Panginoon, sa Book of Romans, na wala pong makakapaghiwalay, neither height nor depth, ang makakapaghiwalay sa amin sa inyong kamay, sa inyong pag-ibig, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat po. Nawa ay kami po ay pagkaingatan ninyo at kami maka-join muli sa mga gawain, sa prayer meeting, at ganoon din naman yung gawain muli sa Sabado, Panginoon. At makapag-invite pa kami at mapahayag namin, Panginoon, ang pag-ibig ninyo sa iba pang mga tao. Ganoon din naman ang aming kagalakan sa pagdagdag nyo ng panibagong taon sa buhay ni Ate Rem. Salamat po sa buhay niya. Siya po ay malaking biyaya sa GC Dubai, Panginoon. Yung commitment niya, yung kanyang ministry, at yung kanyang dedication and devotion sa inyo, Panginoon, ay malaking encouragement sa bawat isa. Kaya we are praying, Lord, na kayo po ang mag-iingat sa kanya, at kagaya nga po ng aming laging dalangin, kayo po ang mag-bless sa desires ng kanyang puso, Panginoon. And we are praying, Panginoon, for a good health ngayong year na to para kay Ate Rem, Panginoon. Salamat sa mga ginagamit ninyo para mabantayan yung kanyang health, Panginoon, and we are praying, Panginoon, na kagaya ng mensahe nyo, walang imposible sa inyo, aming Panginoon. Kaya maraming salamat po, and we are claiming this with hope na kayo po yung Diyos na magpapakilala muli sa buhay ni Ate Rem, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay niya. Maging sa mga nasa Pilipinas, ingatan niyo po sila. Alam namin yung gulo na nangyayari sa Pilipinas ngayon. Ingatan niyo din po sila, Panginoon. Especially ang aming mga magulang, ang nanay at tatay, si Mama Eva, Panginoon, ang mga bata. Ingatan niyo po sila sa mainit na panahon, Panginoon, at sa pabago-bagong panahon. At we are praying na sila muling makita, mayakap at makamusta, Panginoon, face to face. Kaya maraming salamat po sa time na to. Maging ang GC Dubai, hinihingi namin ng covering sa inyo, Panginoon, ang bawat pamilya. Patuloy niyo pong buklodin ang bawat pamilya. Patuloy niyo pong ang inyong biyaya, ang maging sentro at ang pag-ibig ni Kristo ang dumaloy sa pamilya ng GC Dubai, Panginoon. We are far from perfect, Panginoon. Nag-undergo kami ng sanctification ninyo, Panginoon. Kaya Lord, nawa ang pag-ibig ni Kristo ang mamutawi sa amin upang kami ay makapagpatawad, upang kami makapagtulungan, at lagi po kami makapagpanalanginan
sa isa't isa, Panginoon. Kaya maraming salamat sa time na to, sa oras na to, Panginoon, at aming nilalapit, Panginoon, ang nangyayaring gera sa aming paligid. Kayo po ang Diyos na makapangyarihan. Sinabi niyo na po at pinaunan niyo na po sa inyong salita na may panahon ng lahat ng bagay. At ang kailangan naming tingnan ay ang Diyos na humahawak ng bawat panahon. Kaya maraming salamat po sa oras na to. Loobin niyo, nawa Panginoon, na matigil na itong gerang ito. Matigil na upang wala na masaktan, wala na mapahamak. Especially, Panginoon, ang inyong mga anak na naiipit sa mga sandaling ito. We are praying, Lord, with hope. At kagaya ng aming declaration ngayon, we will lift our eyes to Jesus. Nothing and none but to Jesus alone. Lord, salamat po to the one who is able to protect you from falling and to present you blameless and rejoicing before His glorious presence, to the only God, our Savior, through Jesus Christ, our Lord, belong glory, majesty, power, and authority before all time, now and forever. At tayo pong lahat ay magsabi ng Amen, Amen, Amen. Ayan. So, thank you once again for joining us. At wala po muna tayong small group after this meeting. At magkamayan tayo, magkumustahin tayo sa isa't isa at alamin natin yung mga pangalan kung hindi pa natin kilala yung mga pangalan. Ano po. So, thank you sa mga nakasama po natin online. Yan. Thank you. God bless. Mag-picture po muna tayo bago Yes kayo po. umalis. 1, 2, 3. Tama po kayo dito na sa screen. Isa po po. Pwedeng isa doon. Nakaupo doon. Doon sa kay Pastor. Yan. 1, 2, 3. Sino pa kulang? Si Asel. Ika, Asel, Ay, mga kids. kids. Alright. 1, 2, 3. Alright. And Bye, kanta tayo ng everyone. happy Bye po. birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday to you! Thank you po. God bless. God bless you, Lola God Jean, bless. and Tatay Opio. Bye, everyone. All right. Thank you po, Nanay Jean. Nanay Jean. Tayo King. Ate Janet. Mag-aawitan pa tong mga to eh. Set mo yung karaoke anak kung gusto niyo. Ito.